Sarap. Yan o, tignan nyo, tanaw na dito yung mga beach. Ganda naman ang view na to. Talagang kita mo yung buong ano eh, oh. Wow, ganda, panoramic din ng ano, ng dagat. Wow, ang ganda. Nakaka-relax dumaan dito. Kahit pwede pong magtanong, may daan po ba papuntang Kapalonga dito? Mas malapit po dito ano kaysa dito. Wow, ngayon ko lang to narating tulay na to. Tapos may mga bakawan sa baba, oh. May mga bangka. Ang ganda ng daan dito. Napakasaya ng ride natin ngayon, ha. May mga bago tayong lugar na na-unlock. Ayun, hanggang dito may mga sasahan, oh. Bago ka makarating dun sa bayan nila, ito yung dadaanan mo. At ito guys, may rock road na naman. Rock road gaming na naman tayo. Yon guys, what is up? JB Moto, nandito na naman. At in this vlog guys, ay ito yung pagpapatuloy ng ating Bisita Iglesia 2026. Noong last na video ko ay 9 na simbahan yung ating napuntahan, ano. At andito tayo sa pang-sampo, which is nandito na rin tayo sa part 2 ng ating pagbibisita iglesia. Pinaghiwalay ko kasi yung video guys, kasi masyadong hahaba siya. Kaya ginawa ko siyang part 1 tsaka part 2. At ito na yung pagsisimula nung part 2 guys. So nandito na agad tayo sa simbahan ng Nuestra Señora de Candelaria dito sa bayan ng Paracale. At nandito tayo sa tapat nung napakagandang simbahan nila. Ayan, oh. Itong simbahan na to guys ay isa sa mga pinakalumang simbahan dito sa aming probinsya. So halatang halata naman guys, 'di ba, sa kanyang struktura, oh, na talagang napakalumang luma niya na. Ayan, oh. Pero nakakatuwa kasi na-preserve pa siya kahit papaano, 'di ba? So yung probinsya namin meron kahit papaano maipagmamalaki na old church dito. So anyways guys, tayo ay papunta na rin dun sa ating pang 11 na simbahan na pupuntahan ngayong Bisita Iglesia 2026. Yun guys ay sa bayan ng Panganiban. So kami ay mag-shortcut na. Hindi na kami dadaan ng highway kasi sobrang matatagalan kami guys. Mas lalayo yung aming ruta pagka ganun ang nangyari. Kaya babagtasin natin yung shortcut dito sa may mga beach ng Paracale. At madadaanan natin mamaya yung mga beach nilang napakagaganda. So tara guys, samahan nyo kami. Ang gamit nga pala naming motor guys itong Yamaha Sniper. Pinagpahinga ko muna si Suzuki Smash kasi pagod na pagod siya nung unang araw ng ating pagbibisita iglesia. Nakailang ano siya, nakailang simbahan, nakasyamba naman. Kaya ngayon i-reward naman natin siya. Pagpapahingahin muna natin siya. Ito munang Yamaha Sniper ang gagamitin natin since ito ay break-in. Para matapos na yung break-in niya, pumayag naman yung may-ari. Nairam natin kahit papano. Ang sarap din kasi niyang gamitin lalo ngayon na ang haba nung biyabiyahihin natin. Much better kung malakas na motor yung gamit natin. Nga lang, malakas din sa gas. Talo tayo sa gas. Pero okay lang yan kasi yung ginagawa naman natin guys ay pagbibisita iglesia. Kumbaga parang sacrifices na rin natin na magagawa. At least kahit ngayong Semana Santa, no? Ang goal kasi natin ngayong Semana Santa malibot lahat ng simbahan dito sa aming probinsya. So sana matapos natin, maabot natin yung goal natin na yon. Sa first time ko nga rin pala itong gagawin guys, ang libutin ang buong probinsya, lahat ng simbahan dito sa aming probinsya. Grabe, medyo challenging nga lang pero nakaka-excite din kahit paano. Saka masaya naman ako dito sa ginagawa ko. Alam niyo naman ang pagmumotor ay isa sa mga libangan ko talaga. Uy! So sa ngayon guys ay nandito tayo sa tabing dagat. Guys, tabing dagat yan, nasa may parting kanan na yan. Hindi lang ganong kita kasi ang daming kabahayan.
Pero mamaya makikita nyo yan. At dadaan tayo dun sa mga magagandang beach ng bayan ng Paracale. Dun tayo dadaan mamaya, makikita nyo. Ang daming mga beach nating madadaanan. Kasi nga guys, itong bayan ng Paracale ay may mga itinatagong mga napakagagandang beach. Dito sa probinsya namin, ito talaga yung mga dinadayo ng mga tao tuwing summer season. Kagaya nito. Ayun na guys, oh. Kasi nga nasa gilid tayo ng dagat. Oh, dito pa lang ang dami ng mga naliligo. Oh. 'Di ba? Daan lang tayo dito sa nila. Sa parang port. Nakakamiss dito eh. Napuntahan ko naman ito dati, pero balikan natin. Dati si Smash yung kasama ko, ngayon naman si Sniper. Wow, ang ganda. Sarap. Sarap mag-video dito, oh. Tapos malibang tayo, dumiretso tayo dyan. Oh, ha, diba? Ang ganda. Picture lang tayo siguro dito, saglit. So, palis muna kami guys. Diretso na kami sa pagbibiyahe. Papunta na kami ng bayan ng Panganiban. Tignan nyo, nag-enjoy yung mga bata maligo, oh. Shout out sa inyo. So guys, ganap ng 10:30 ng umaga. Magtatanghali na. Itong daraanan natin na to papuntang Panganiban guys ay medyo malayo. Nakadaan na kasi ako dito dati nung Suzuki Smash pa yung gamit kong motor. Saka medyo puro uphill yung dito, tong daan dito, kaya siguro medyo matatagalan tayo. But buti na lang yung dala nating motor ay laban sa mga ahonan. Itong Sniper na to, for sure di tayo ganong mahihirapan. Grabe, gapang yung tricycle, oh. So ang dami nating mga sasakyan na kasabay dito. Papunta yan din sa mga beach. Sabado de Gloria kasi ngayon eh, liguan talaga ngayon, panahon ng pagpupunta ng mga tao sa mga ganyan, sa mga dagat-dagat, sa mga ilog-ilog. Ayan guys, nandito na tayo sa unang beach na madadaanan natin. Ayan, tignan nyo, ang daming tao. Dito yan sa Candelaria Beach Resorts. Dyan sa beach na yan guys, maraming mga nag-aano dyan, mga nag-overnight. Dyan magandang mag-overnight kasi matao yung lugar. Ayan, oh, may mga nagkakamping dito. Doon rin pala guys, doon sa Candelaria Beach Resorts, pwede rin kayong mag-camping doon. May mga tent rin silang mga pinarerentahan just in case wala kayong dalang tent. But ang daming tao dito. Libre kasi tong lugar na to eh. Walang entrance dito pagka alam ko. Kaya daming tao ngayon, oh. So guys, diretso na tayo ng Barangay Gumaos. Yung barangay na yun kasi ang nagkukonekta sa bayan ng Paracale sa Panganiban. So maganda naman yung mga tanawing madadaanan natin dito. Malilibang tayo kahit pa paano. Ayun, kung makikita ninyo, Talahiban. Tapos yun, view ng mga bundok. So solid na solid yung mga madadaanan natin dito. Tignan nyo guys, so may mga puno na yung parang mga puno na nakikita natin sa Baguio. Agoo ba yan? Hindi ko lang masyadong sure. Correct me if I'm wrong na lang. Wow, ganda, oh. Mamaya siguro dun sa una-unahan may mas magagandang view pa dun. Wow, downhill gaming. Isa sa mga reason guys kung bakit ito si Yamaha Sniper ang ginamit namin, kasi nga malalayo yung pupuntahan natin, para masubok rin siya sa mga biyahe na long distance. Tignan natin kung ano yung capability niya sa mga ganong klaseng biyahe.
Nakikita na dito guys yung dagat oh. Matatanaw-tanaw ko na. Ayan oh, tingnan nyo, tanaw na dito yung mga beach. Ganda. Ayun na, ganda naman ang view na to. Talagang kita mo yung buong ano eh oh. Ayan, pababa na tayo. Ayan na, daming naliligo. Ito talaga yung peak eh, ng dami ng mga mag-outing kasi Sabado de Gloria nga. Ayan no, dami. Ayan, tignan nyo, ang daming mga tao sa kalsada dito sa labas ng mga beach. Pero tayo makikidaan-daan na lang muna tayo. Hindi muna tayo papasok kasi may mission tayong dapat gawin ngayong araw. Dapat matapos na rin yung ating pagbibisita iglesia. So diretso tayo dito. Papanganiban na to guys. Hanggang dito may mga ano, may mga resort. Ayun, daming sasakyan sa labas. Punong-puno yung mga parking. Ito pa guys oh, may isa pang magandang view dito. Sobrang dami talaga mga ano dito, mga resort. Tignan nyo, punuan din oh. Uy, teka lang, mukhang dapat kami pakita sa inyo yung view doon. May magandang view doon guys. Hindi naman tayo magtatagal. Pakita ko lang sa inyo. You know, diba? Ganda. Eto guys oh. Wow! Ganda, panoramic din ng ano, ng dagat. Napakaangas naman ang lugar na to, di ba? So dumaan lang tayo dito guys. Pinakita ko lang sa inyo yung napakagandang view ng dagat na yan. At dire-diretso na tayo sa ating pagbabiyahe. Yan o, nandito na tayo sa baba. Kahit dun guys, ang daming mga ano, naliligo dun. Wow! At guys, pagkatapos nating dumaan dun sa mga ano kanina, sa mga bundok-bundok, sa mga talahiban, at narating namin itong ano na to, itong part na to na ang daming kabahayan, ang daming community. Ayan o, tignan nyo, sobrang daming bahay. Saka ito, may eskwelahan rin oh. So dire-diretso lang tayo. Guys, sobrang mga ahon na yung mga nadadaanan namin. Ayan o, tignan nyo oh. Ahon gaming na tayo. Dapat talaga kondisyon ng motor mo pag pupunta ka dito, pag dadaan ka. Ayan, halos mga bundok na oh. Ayan, tignan nyo yung paligid oh. Bundok. Kasalukuyan tayong nasa bundok. Pero ang dami nating community nadadaanan ha. Nakaka-impress. Di mo kalaing sa mga ganitong klaseng lugar eh, ang daming mga bahay. Third gear. Kailangan natin mag second gear. Go sniper, kaya mo yan. Huwag mo kaming ipahiya. Kaya nga ikaw ang ginamit namin ngayon eh. Kasi alam kong ikaw ang may kakayahan sa mga ganitong klaseng daanan. Ayan, dito ang dami pa rin tao oh. Ang dami pa rin mga bahay. Parang ang sarap manirahan dito ah. So guys, grabe na yung ano, yung uphill. Halos di kayanin oh. Baka mabitin tayo guys. Kailangan natin mag-overtake. Overtake na tayo dun sa howler. Baka mabitin kasi tayo eh. Ano, sniper, napalaban ka ngayon. Ito pa oh, ang haba. Pumasok na pala kami guys sa bayan ng ano ng Panganiban. Barangay Luklukan to, itong lugar na to.
Yeah, grabe oh. Wow. Para tayong umaahon ng ano, bundok. Ito na guys, pababa naman tayo. Downhill gaming naman, tas kurba. Wow. Pababa na tayo guys ng ano, kasentrohan ng bayan ng Kapalonga. Ay, Panganiban pala, sorry. Mamaya pa pala yung Kapalonga. Sunod yung Kapalonga. Yan, downhill pa rin oh. Oras na nga pala, ano, ganap ng alas 11 ng tanghali. Siguro kakain na lang kami kung saan kami abutan ng gutom. Grabing downhill guys oh. Buti na lang naka-manual tayong motor. Lamang na lamang talaga yung mga manual na motor sa mga ganitong sitwasyon, kasi may engine brake siya. Ang ganda ng engine brake nya. And I think sobrang lapit na natin sa ano, sa bayan. Marami na uling mga kabahayan dito. Konting baba na lang guys, mararating na natin yung bayan ng Panganiban. Yan guys, may natatanaw-tanaw na naman tayong dagat dyan oh. Yan na yung dagat ng Jose Panganiban. Kasi ang bahay ng Jose Panganiban guys ay nakaharap din sa dagat. Yun, finally guys, nakababa rin tayo. Punta lang tayo ng sentro ng Panganiban at puntahan natin yung kanilang simbahan. Ayan, dagat na yung nasa gilid natin. Oops, puro buhangin ang dulas. May kasama nga pala tayo ngayon guys, ano? Nandito si OBR sa likod ko, backride ko. Sumama na naman siya guys. Okay yun, para hindi naman boring yung biyahe natin. May makakakwento-kwentuhan tayo kahit pa paano. Lalo pat napakahaba ng biyahihin natin ngayon. Eto na, nandito na tayo sa kasentrohan ng Jose Panganiban. Ayan, nandito na tayo sa may likod ng simbahan. Medyo napalampas tayo ng konti. Ayan yung kanilang munisipyo. Ayan guys, touchdown tayo dito sa simbahan ng bayan ng Jose Panganiban. Ayan na guys, nandito na tayo sa may harapan. Ang ganda rin ang simbahan nila, no? Medyo ano na siya, modern siya. Hindi siya kagaya nung sa Paracali kanina. Talagang old church yun. Ito sa design niya, tingnan mo yung mga bricks, talagang mukhang moderno. So ayan guys, katatapos namin dito sa bayan ng Jose Panganiban, dito sa simbahan nila, dito sa Our Lady of the Most Holy Rosary Church dito sa Panganiban. At papunta na kami dun sa pang 12, kasi pang 11 na to pang 12 na yung pupuntahan namin sa bayan ng Kapalonga. Doon na yung next. So malayo-layo yun guys. Mas malayo sa biniyahe natin kanina. Saka hindi ko masyadong alam yung daan. So sana hindi naman kami maligaw. Yan guys, dito na tayo daan sa kanilang napakagandang boulevard. Ayan oh. Nagagaling lang natin dito noong nakaraan. At ngayon nandito na naman tayo. Pag maganda naman yung lugar hindi ka naman magsasawang balik-balikan, di ba? Yan oh. Dito na yung maganda nilang bagong gawang park oh. Dito yung Burnham Park oh. So ganap ng 11:30 guys. Nandito pa kami sa bayan ng Jose Panganiban. Siguro makakarating kami ng bayan ng Kapalonga ay mga 12:30. Siguro mga 1 hour na biyahe to. Itong magmula sa Panganiban hanggang sa Kapalonga. So kanan na tayo dito guys. Dito yung maraming ano yung maraming hams. Kaya mag-ready na tayo. Ito yung kalsadang nadaanan ko na napakaraming hams. Dito na tayo dun sa may kabilang boulevard guys. Doon sa bagong gawa lang din tong boulevard. Ayan oh, di ba? Ganda.
Marami rin nagtitinda ng pagkain dyan paghapon. Wow, ang ganda. Nakaka-relax dumaan dito. Tapos wala palang daanan palabas eh, no? Ako po, wala nga. Balik tayo, balik. Putol na pala tong daan na to. Labas tayo dito, guys. Ito yung Barangay Calero dito sa Panganiban. Kagagaling lang natin dito, ano? Halos 2 weeks yata yun. 2 weeks ang nakaraan. Teka lang, hinto muna tayo saglit, guys. I think may daan dun sa kabila. Dun tayo dadaan, dun sa may paahon na yun. Kasi dito mukhang malayo pa eh. So puntahan lang natin saglit yung pataas na yun. Then magtanong tayo sa mga lokal kung meron daang papuntang Kapalonga. Tayo pwede pong magtanong, may daan po ba papuntang Kapalonga dito? Mas malapit po dito ano kaysa dito? Opo. Ah. Sige po, salamat po. Opo. So confirm, guys. Butit na pag-isip-isipan ko. Na-curious lang ako dito sa daan na to eh. Sabi ko baka may shortcut dito. Eh natanong natin si tatay, eh confirm nga. Saka maganda daw yung daan. So dito na tayo para makalis tayo sa travel hours natin. Kasi guys, bawat minuto eh importante na ngayon. Kasi magtatanghali na. Eh malayo pa yung pupuntahan natin. Kaya dapat lang na makapag shortcut tayo para ma-meet natin yung goal natin, ano, na maikot natin lahat. Eh syempre guys, pag naghapon na tapos may mga hindi pa tayo napupuntahan na simbahan, eh baka umatras na ako niyan kasi ang layo ng uuwian natin. Gagabihin tayo. Kaya dapat nakakahanap-hanap tayo ng mga alternative routes na mapapabilis yung biyahe natin. Ang ganda nga guys ng daan dito. Tamang tama yung sabi ni tatay kanina yung napagtanong natin. Ayan o, konkreto. Semento siya. At personally guys, ngayon lang ako nakadaan dito sa kalsada na to. Taga dito ako sa probinsya namin, pero bihira akong mapadpad sa mga ganitong lugar dito sa parte dito. Di ko nga alam na may mga kalsada dito eh. Kasi nga hindi naman tayo layas dati nung wala pa tayong motor. Kaya ngayon may mga motor tayo, ay susulitin natin ang paglalayas. Kaya stay tuned kayo dito sa aking channel, guys. Subaybayan nyo lang at marami tayong pupuntahang mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Ang ganda ng daan dito. May mga barrier pa sa gilid. Talagang safe na safe. May mga ano pa nakalagay na slow down. Eh mag-slow down ka talaga sa mga ganito guys, kasi sikong-siko tas pababa pa. Sobrang nakaka-excite talaga guys, na madaanan yung mga dating mga kalsadang hindi mo naman nadadaanan. At ngayon madadaanan mo. Kagaya nito, ito talaga first time kong makadaan dito sa tanang buhay ko. At talagang naninibago ako sa lugar. At kumpleto rin yung dito, may mga solar street light. Siguradong maliwanag dito pagkagabi. Oops, may tulay tayong madadaanan Wow, ngayon ko lang to narating tulay na to. Tapos may mga bakawan sa baba may mga bangka.
Tas community dito, ang daming kabahayan. Napakasaya ng ride natin ngayon ah. May mga bago tayong lugar na na-unlock. May mga gantong lugar pala dito na nag-i-exist. Ang ganda, hanggang dito may mga may mga solar street light. Dito pala magandang dumaan eh. Ayun, at saka yung mga barrier hanggang dito. May mga pwede kayong pagtambay-tambayan. Yung mga lokal, sigurado pag hapon may mga lokal dyan na tumatambay-tambay. So hanggang dito, ang daming kabahayan. May crossing na daan guys. So hindi ko alam kung saan ang tamang daan. So magtatanong-tanong tayo. Kuya, saan papuntang Bagong Silang na mas malapit? Bagong Silang dyan, dito ka lang dyan. Ah, dito po. Ah, sige po, thank you po. Salamat po. So dito daw yung daan guys. So sabi ni Kuya, dire-diretso lang. Kaya susundin natin yung sabi niya. Buti na lang hindi kami dumiretso doon sa kabila. Mali pala yun. Uy, ang gandang overlooking view. Wow, may ilog sa baba na punong-puno ng ng mga bakawan. Grabe, ngayon ko lang narating to ah. So tara na. Imagine guys, may mga ganito pala kagagandang lugar dito sa probinsya namin. Ngayon lang namin na-explore. Ay, tignan nyo naman yung lugar. Payapang payapa. Malayo sa gulo ng syudad. Tapos dito guys, sa part na to, medyo medyo liblib na yung lugar, konti na yung mga bahay. Tapos yung mga nadadaanan natin mga ganyan na mga kagubatan na, madadamo na. Saka yung daan nila parang lumulubog. Ayan tingnan nyo, kagubatan na yan. Virgin Forest. Ayan tingnan nyo, lubog na naman to. Oo nga, medyo mahabang, medyo liblib na lugar to. Pailan-ilan lang yung bahay, tingnan nyo. And kabahayan uli. Ayan, ang dami ng bahay uli Yung baba pala guys nitong tinatahak nating daan sasahan. Ayan ang dami Yan yung makikita nyo mga na yan, sasahan yan. Ano nang ginagawa dyan? Ginagawang yan bubong. Yan yata yung yung ginagawang pawid guys. Yung mga dahon-dahon na yan, yung mga halaman na ganyan. Correct me if I'm wrong na lang kasi hindi ko ganong kabisado. Yun guys, sobrang daming kabahayan na naman naming nadadaanan. Isang parang barangay to na nasa medyo tuktok na parte ng ng gubat. Ayun yun yung ginagawa nila. Parang binabalatan nila. Ayan hanggang dito may mga sasahan Yun yung isa siguro sa mga talagang main na pinagkakakitaan ng mga tao dito Ayun sa baba lalaki Wala tayong mapagtanungan kung anong produktong naproproduce niyan. Tara, diretso tayo. Ang ganda naman ang lugar na to guys. Nagpicture lang kami saglit doon sa may sasahan. Siyempre first time natin makarating dyan. Hindi pwedeng wala tayong pitik, di ba?
Ayun pa guys, oh. Ang dami pa rin dito, oh. Sabay may ilog. Yan guys, sobrang saya ko ngayong araw kasi meron tayong bagong na-unlock na lugar. Meron tayong na-unlock na bagong daanan. So may crossing dito guys. Hindi namin alam kung saan kami dadaan at pag-iisipan muna namin saglit. Ang nakasulat dito sa may tulay na bakal na to guys, San Isidro Elementary School, 400 meters ahead. Samantalang doon naman sa kabila, ayan, Santa Cruz, San Pedro, Silang 2, Labo, Camarines Norte. So kakanan tayo technically base dun sa sinasabi niyang ano na yan, ng signage. Kaya diretso tayo dito sa may bakal na tulay na to. Sana lang talaga wag tayong maligaw. So marami naman tayong mapapagtanungan dito kasi marami rin kabahayan, oh. Time check tayo guys at ganap ng 11:53 ng tanghali. So nag-iisip na kami ng aming pagkain, kung saan kami kakain. Sabi ko dito kay OBR ay maghanap tayo ng Jollibee. Pero parang imposible tayong makakuha dito ng Jollibee guys, kasi nasa gitna tayo ng kagubatan. Napakalayo ng Jollibee dito. So wala rin naman kasi akong nakikitang mga karinderya na pwede namin kainan, kaya dumire-diretso na lang tayo. Sa Kapalongga na siguro tayo talaga makakapagtanghalian na ito. So itong daan na nga pala na to guys, ang lalabasan na natin ay Bagong Silang 2. Isang barangay na yon dito sa Labo. So patagos na tayo ng Labo guys. Wala na tayo sa Panganiban. Palabas na tayo guys ng bayan ng Panganiban. So far guys, nag-enjoy naman akong gamitin si Yamaha Sniper sa mga ganitong klaseng ride. Sarap niyang i-drive. Lakas ng makina niya. So tamang tama dito sa ginagawa natin na long ride. Parang long ride din kasi to, kahit hindi tayo lumabas ng probinsya ay iniikot naman natin yung mga kasulok-sulukang mga lugar. Mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. And take note guys, kanina pa kami bumabiyahe. Kaninang mga alas 9 kami nagsimula. At meron tulay dito na medyo maliit, oh. At sa baba may ilog, may mga naliligong lokal. Sa wakas guys, may mga nakasabay tayo dito, oh. Oops, ba't doon sila papunta? Baka may daan doon. Tanong tayo dito. Kuya, dito yung Bagong Silang? Sige, salamat. So may napagtanungan na naman tayo nila tropa. Dito daw yung Bagong Silang. Dire-diretso lang. Buti na lang, mababait yung mga lokal dito, Di sila mahirap pagtanungan. Approachable ba? Sinisipag-sipagan ko guys magtanong kasi hindi na kami pwedeng maligaw. Kasi magkukulang na yung time namin pag nagkandaligaw-ligaw pa kami dito. Baka hindi namin matapos tong aming mission. Kaya dapat bawat pasok ng mga sangahang daan sigurado hindi na tayo manghuhula-hula. May nadaanan kaming marker guys na nakasulat na San Pedro Jose Panganiban. So itong dinadaanan namin na to pala guys ay pa rin, part pa rin siya ng Jose Panganiban. So nasa lupa pa tayo ng Jose Panganiban.
Hindi pa tayo nakakatagos. Grabe yung mga lugar dito sa amin, no? Nakita nyo naman, napakaliblib. Nasa mga kasulok-sulukan ng mga bundok yung ibang mga barangay dito. Siguro yung mga tao dito bihira na lang pumunta ng bayan. Minsanan na lang. Tapos yung mga estudyante, yung mga nag-aaral ng college ay sure na nag-aano na lang sila, nag-uupa na lang sila ng mga boarding house sa city para makapag-aaral. Kasi guys, sobrang layo na nito sa dun sa bayan nila, dun sa sentro. Grabe, ilang na kaming gumabiyahe, halos mag-isang oras na. At nakita nyo naman, di ba, yung mga daan bago makapunta ng sentro. Guys, sobrang layo pala, pambihira. Alas 12 na ng tanghaling tapat. Pero di pa rin kami nakakarating sa sa bagong silang. Di pa kami nakakalabas ng highway. Nandito pa rin kami sa gitna ng kagubatan. Kailan kaya kami makakalabas dito? Ay no, tignan nyo naman. Uy, may biglang liko pa dito. Ay no, tignan nyo naman yung mga nadadaanan natin. Halos wala ng kabahayan. Puro kagubatan, oh. Ayan, kundi kakahoyan, mga mga nyugan. Grabe, saka sobrang dalang nung mga dumadaan. Halos wala tayong mga kasabay, saka mga nakakasalubong. Ayan, oh, pag ganyan lang. Nako po, pag nasiraan ka dito, good luck. Update guys, update. Nandito pa rin kami sa may barangay San Pedro. Napakalaking barangay pala nito. Ang hirap tagusin. Kanina pa namin siya binabagtas pero hindi kami makalabas-labas. Diyos ko, ngayon napapaisip na ako kung tama ba itong ginagawa ko. Kung tama ba yung decision ko na libutin lahat ng simbahan dito sa aming probinsya. Kasi sa layo ng mga kalsada dito. Ayun, nakakita tayo ng medyo maganda-gandang daan, so susulitin natin. Medyo inihahataw-hataw ko ng konti si Sniper. Kaso may mga kurba-kurba na hindi ko alam kung matatalim. Oo, open na open Ayun, may delivery courier. Nararating pa pala to ng mga courier. Sabagay, maganda naman yung daan Ayun! So wakas guys, finally andito na yung highway. Thanks God. Ayun, bagong silang na to. Nako, sobrang layo nung biniyahe namin. Halos isang oras kulang-kulang isang oras. At ayun, nandito na ulit kami sa highway guys. Papunta na to ng bayan ng Kapalonga. At medyo malayo pa rin naman dito yung bayan ng Kapalonga, pero tsaga-tsagaan na lang natin. Yun guys, nandito na tayo sa mahabang downhill ng Kapalonga. At napakalayo pa rin natin sa pang 12 na simbahan na pupuntahan natin. Hindi nga lang tayo gaano matulin ng takbo kasi yung daan dito hindi gaanong pantay, saka downhill, saka makurve siya. Pagod na to si Sniper, kanina pa to bumabiyahe. Tignan nyo ang haba ng downhill. Guys, pagod na ako pero medyo malayo pa kami. Hindi tayo pwedeng huminto. So kailangan ko talaga magtiyaga.
makapagpahinga ng konti, saka makainom ng tubig. Grabe. Para kaming sumali sa sa endurance sa haba ng binyahe namin. Grabe. Sobrang haba pala guys nung kalsadang mula sa bayan ng Jose Panganiban hanggang dito sa bayan ng Kapalonga. Grabe, halos oras namin kinuha guys. Halos isang oras kaming nagbiyahe bago namin narating tong bayan ng Kapalonga. Yan guys, pakita ko lang sa inyo dito, may dagat dito. Grabe, low tide. Parang siya sa gitna. Lumabas yung buhangin niya sa gitna. Pero ang ganda. Pinakita ko lang sa inyo guys at tutuloy na tayo dun sa simbahan ng bayan ng Kapalonga. Let's go. Yan ganda. Kitang kita mo yung kabuuan ng dagat Tapos yung dagat niya payapa lang, walang masyadong mga alon. Bago ka makarating dun sa bayan nila ito yung dadaanan mo, ang kanilang napakagandang boulevard. So ayan, habang ang iba ay naliligo sa mga dagat-dagat, sa mga beach, sa mga ilog, at even sa mga resort, sigurado maraming tao ngayon. Tayo naman ito, nag-i-endurance sa ilalim ng napakainit na araw. Okay lang naman yan guys na mag-outing tayo sa ngayong Holy Week. Basta ang importante wag naman natin kalimutan yung essence ng Holy Week, di ba? Yun nga yung pag-alala sa paghihirap ni Jesus Christ nung siya ay malapit nang ipako sa krus. Kumbaga, pagtuunan rin natin ng pansin yung talagang pinakang essence. Magnilay-nilay tayo, gunitain natin kung paano ba tinubos ni Jesus Christ ang sanlibutan. Alalahanin natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Jesus, na even yung sarili niyang buhay ay hindi niya pinagkait para sa atin. Gunitain natin yun ngayon, alalahanin natin. Nandito na tayo guys sa ating pang 12 na simbahan. So yun guys, so may mga bata. Ano yan, toy? Sige, dalawa. Kasi oo. So yun guys, bili tayo ng dalawa dito kila Totoy, para naman may benta sila. Magkano isa? So bali dyan yun na yung sukli. 25. Hindi, sa inyo na. Hati kayo Ayun. Nakatulong tayo sa mga bata. Alright, nandito na nga tayo guys sa ika-12 na simbahan at napabili kami nito. Inalok kami ng mga bata So, sisindihan lang namin dito. Ayan So, magwi-wish lang tayo guys. Wish ba to? Dasal. Kala ko wish. Dasal pala guys, sorry. Dun daw guys, saan daw? Ayaw pa, para ilalagay na lang Yun. So yan guys, papunta na tayo dun sa iki-13th na simbahan, which is yung last. At ito guys yung pinaka-challenging. Ito yung pinakamalayo kasi. Ito yung nasa boundary ng probinsya namin. Makakarating kami dun sa boundary. So good luck sa amin. Pero bago ang lahat, kakain muna kami. Gutom na kami. So sana may mga bukas pa rin na mga kainan dito kahit Sabado de Gloria Muna kami kakain guys dito sa Andes Fried Chicken. Sarap na babalik-balikan. At least ready na yung yung pagkain, hindi nalulutuin kasi nagmamadali na kami.
Guys, unfortunately walang available na rice. Kaya hahanap uli kami sa iba. So sana hindi naman na kami matagalan sa paghahanap, kasi medyo nagra-rush na nga kami, ano. Medyo hinahabol na namin yung time namin kasi alauna na, maghahapon na. Ayan, layo-layo pa nung pupuntahan namin. Wala talaga mga open ngayon, palibasa Sabado de Gloria kasi holiday. Ayan o, mga sarado. Titingin na lang siguro kami dito sa madadaanan. So papunta na kami dun sa pang last na destination namin. So sana naman marating namin ng mabilis. Sana nga lang mayroong kaming madaanan na ano, yung karinderya man lang. Kung wala, no choice talaga, sa Santa Elena na kami kakain bago kami bumiyahe uli pabalik naman dun sa aming bayan. So andito na naman tayo, guys, sa kalsadang hindi pamilyar na naman. Ngayon lang ako makakadaan dito sa kalsada na to, guys, sa aking tanang buhay. Hindi ko alam na may nag-i-exist palang kalsada dito patawid ng Santa Elena. Nung mga nakaraang buwan ko lang siya nalaman, at ngayon dadaanan na natin siya. So good luck. Ayan na, nagpapakitang gilas na si Sniper ng kanyang banking skills. Ayan na, dumadapa na po. Nakapahinga siya sigla niya uli. Okay rin naman yung daan, guys, oh. Parang yung kanina lang sa Panganiban, oh. May mga barrier sa gilid. Banking. Oops. Puti na lang, guys. Di ko lang nabidyuhan. Munti kaming mabulsot dito. Di ko akalain na may ganitong daan dito. Rough road talaga yung daanan. Buti na lang, magaling mamreno si JB Moto. Naku po, kung hindi, nalock ko tong front brake. Talagang ang mangyayari sa amin ay hindi na bisita iglesia. Bisita disgrasya na. Buti na lang talaga, thank you Lord, safe kami. Hindi kami napaano. Hindi ko talaga in-expect na may ganong biglang rough road. Wow, look at that. Mayroon silang paliguan, oh. Wow, ang ganda, ang daming naliligo. Baba tayo? Maligo? Ha? Inaakit ko si OBR. Sabi ko baba kami nang makaligo. Sobrang init na kasi. Kanina pa kami bilad na bilad. Para talaga kaming sumabak sa endurance ngayon, guys. Pati pagkain namin, i-endure namin. Hindi pa kami kumakain kahit na gutom na kami. Kung alam ko lang na ganito yung mangyayari, nakapagbaon sana kahit merienda. Pero kanina sa may Panganiban, may mga open ng mga kainan. Sana pala kumain na muna kami bago kami sumabak dito sa Kapalonga. Okay yung daan dito, medyo maluwag-luwag. Hindi siya masikip. Medyo komportable kang humataw-hataw ng konti. Saka consistent yung daan. Wala yung mga portion na malulubak. Halos lahat ganito,
Semento siya. Saka may konting pa downhill. Kagaya nito oh. Tas straight na uli. Banking, sabay downhill. Oh, ganda dun oh. New gun. Ayan guys, may barangay kami nadaanan dito. Ayan oh, barangay Calabaka. Kapalongga pa rin siya. So nandito pa rin kami sa lupa ng Kapalongga. Hindi pa kami nakakalabas. Saka ito, may signage kaming nadaanan. Ayan oh, to Manila and Santa Elena. So dito tayo papasok. Buti guys may signage. Alam natin na dito yung papuntang Santa Elena. Bakawan oh. May tulay pala dito. Napaka-adventurous ng araw natin ngayon guys. Yung mga lugar na dating hindi ko napupuntahan, ngayon napuntahan natin. Na-unlock natin. Sarap lang sa feeling ano. Parang hindi ka na turista sa sarili mong lugar. May mga maikwento-kwento ka na sa mga kakilala mo. Masasabi mo, ay galing kami dyan, alam namin yung daan na yan, ganito, ganyan. Makakapag-marites ka na sa kanila. Resort pala yun guys. Beach. Ayun o, may mga paliguan din dyan. Ganda nung hilera nung ano, mga puno ng nyog. Oh, ang lawak ko. Ang daming mga cottage. Ang dami palang ano dito guys, mga beach na pwedeng pag-outingan. At ito guys, may rough road na naman. Rough road gaming na naman tayo. Putol-putol pa pala yung mga kalsada dito, ginagawa pa yung iba. Pero passable naman, yun naman ang mahalaga, di ba? Ayan, may tulay na naman dyan sa unahan. Dami rin talagang tulay dito eh. Guys, sibas yung yung dagat, low tide, ayan nakalitaw yung yung mga pulo-pulo, ayun doon sa dulo. May sandbar. Tsaka dyan din halata naman na yan, tubig yan, pero ngayon wala siyang tubig. Kupo, meron na naman. Kabilaan pala yun. Naku, mukhang mahaba yung rough road. Paktay tayo dyan guys. Sana maikli lang. Ayan natatanaw ko pa dun, rough road pa rin dun Guys, gas check tayo. Nabawasan na tayo ng 2 bars. Ayan bali 4 bars na lang yung natitira natin sa fuel gauge. So malayo-layo na rin kasi yung biniyahe natin. Kaninang nagsimula tayo, halos pa lang to 900 odo. Ngayon 1033 na. 100 kilometers na yung nababiyahe nito ni Sniper ngayong araw lang. At nagpagas tayo kanina 430
yung full tank nito. Meron pa naman kaninang natirang isang bar noong bago tayo magpa full tank. So hindi lang yung katawan natin yung pagod, hindi lang yung motor ang pagod, pati bulsa natin guys pagod. Kasi simula pa nung Huwebes Santo guys, buti nung Huwebes kasi si Smash matipid naman sa gas, kaya hindi tayo gaanong napagastos sa gas. Pero dito kay Sniper kasi medyo malakas yung engine niya, so matik yan na medyo mas malakas siya sa gas. Pero okay lang yan guys, ang importante yung mission natin na matapos tong bisita iglesia. Malibot natin ng kumpleto, di ba? Yung lahat ng simbahan ng bawat municipality dito sa aming probinsya. Kumbaga yun yung ginawa kong parang na lang, sacrifice ngayong Holy Week. Hindi ko alam guys kung maipapangako ko na every year natin magagawa to, pero parang ang ganda niyang gawin every year, di ba? Every Holy Week ganito yung gagawin ko, lilibutin ko lahat ng simbahan dito sa amin. Once a year lang naman. At ako'y napapabilib rin guys ng kalsada nila dito mula Kapalonga hanggang Santa Elena, kasi ang relax niya. Malapad yung kalsada, yung dadaanan mo ganito, malinis. Yung mga tanawin magaganda. Ang ganda. Ganda ng kalsada nila. Oh, saka ito na, andito na tayo, Santa Elena. Andito na tayo sa munisipalidad ng Santa Elena. Hindi ko lang alam kung gaano pa to kalayo sa highway. Sana malapit na. Guys, halatang halata na nasa Santa Elena na tayo, kasi yung tricycle iba na yung itsura. Para nang yung mga tricycle sa Quezon. Kasi itong Santa Elena guys, malapit na to sa Quezon. Pag lampas mo dyan sa bayan na yan, Quezon province na. Wow, mas maganda pala yung palayan dito, oh. Ayan, may mga bunga pa yung yung mga palayan nila. Di pa nakakaani. Tas doon, nyugan naman, oh. Saan na to? Diretso lang kaya. Kaya saan mo palabas ng highway? Sige po, salamat po. Dire-diretso lang daw guys yung papalabas ng highway. Ayan, may bakal na tulay na naman dito guys, oh. Akala ko yung highway na, hindi pa pala. Ayan, oh, going to Santa Elena. So time check guys, ganap ng alas 2:09 ng hapon. Pagod guys. Pero malapit na kami sa dun sa sentro ng bayan ng Santa Elena. Medyo mahaba rin pala itong kalsada na to guys. Itong galing ka ng Kapalonga papunta ka dito sa Santa Elena, di rin biro. Pero goods naman yung daan, maganda. Wala masyadong mga sirang daan. Halos lahat ng nadaanan namin konkreto na. Inom lang ulit tayo ng tubig. Kakauhaw kasi. Dito na lang, may baon tayo nito. So ngayon guys, okay na yung aking pakiramdam. Hindi na ako medyo nag-worry kasi andito na tayo sa sa bayan ng Santa Elena. Kumbaga gumaan-gaan yung pakiramdam ko. Hindi na tayo kagaya kanina na nagmamadali. Kasi baka hindi natin matapos. Kasi nga hindi ko alam kung gaano kahahaba tong kalsada dito. At ngayon malapit na medyo payapa na yung aking
pakiramdam na matatapos natin itong Bisita Iglesia 2026 natin, na nilibot natin yung buong probinsya. Guys, may gusto lang akong i-correct kasi nabanggit ko kanina na ito na yung aming last na simbahan na pupuntahan. Hindi pa pala guys, meron pa pala tayong isang simbahan na hindi pa napupuntahan. Pero yung simbahan na yun guys, yun sa hometown namin, dun sa bayan namin. Kaya mamaya na lang siguro pabalik. So yun yung pinaka last, yun yung ika-14. Ito kasing Santa Elena is pang 13 na siya. So bali yung magiging panghuli natin yung sa hometown namin na Labo. Pagpasensya nyo na, muntikan ko pang makalimutan. So ngayon, relax na lang tayo. Chill ride na lang hanggang mamaya pag uwi. Kanina kasi medyo may tense kasi medyo na-stress ako kanina na baka hindi natin matapos ito. Pero ngayon malaki na yung chance na matatapos natin siya. Ito na yata guys, nasa ano na tayo, highway na yata to. Ang tanong, saan ang pa Santa Elena? Malamang papaganyan. So ayon dito guys kay OBR ay 8 kilometers ride pa ang ating bubunuin. Hindi naman na ganun kalayo, saglit na lang yan. Mukhang nandito na tayo sa bayan ng Santa Elena, sa kanilang town proper. Yung mga tao dito guys, Tagalog na yung salita. Though ito ay part pa siya ng Bicol. Ito kasi yung huling bayan bago ka makatawid dun sa Quezon. So kung papunta ka naman ng Bicol, ito yung unang-unang bayan na madadaanan mo. Kaya yung salita ng mga tao dito ay Tagalog na, hindi sila marunong mag-Bicol. Ayan, ito na nga, nandito na tayo sa kasentrohan. So hahanapin na lang natin yung simbahan nila. Ito na guys, nakita ko na yung simbahan. Andito lang naman pala, along highway lang. Buti naman hindi na tayo papasok. Oops, saan kaya tayo magpa-parking? Dito na lang siguro. So yun, nandito na tayo sa tapat ng ating ika-13th na simbahan na dapat mapuntahan. So para lang tayong loop. 'Di ba sa Philippine Loop may mga may mga destination ka talagang pupuntahan. So dito naman sa ginawa naming Bisita Iglesia, parang yan yung mga mga simbahan naman yung mga pinuntahan namin. Cool down ko lang to si Sniper kasi ang haba ng tinakbo niya. Alright guys, katatapos naming mag-merienda. Merienda na lang yung nagawa namin. Hindi na kami nakakain ng tanghalian. Kasi guys, Sabado de Gloria nga pala ngayon. Sarado yung mga yung mga kare-karinderya. Nakalimutan namin. Kaya nag-pranks na lang kami. Nagputlong na lang kami, tig isang putlong na lang kami nito ni OBR. Okay naman, nabusog naman kami kahit pa paano. At nakapag-recharge kami ng energy. At natapos natin yung ika-13th na simbahan. Ang oras na ngayon guys ay alas 2:57. So mag alas 3 na ng hapon. At pauwi na kami ng bayan, from Santa Elena to Labo. Itong biyahe namin na to. So siguro guys, chill ride na lang tayo kasi wala naman na tayong hinahabol, para safe tayong makabalik sa bahay.
Guys, finally sa tinagal-tagal naming nagbiyahe, nandito na kami sa aming hometown. Malapit na. Nakarating kami mga alas 4:17. From Santa Elena to Labo ay meron siyang 64 kilometers. Umalis kami doon alas 3. So mahigit isang oras lang yung biyahe namin. Hindi kasi kami huminto. Hindi na kami huminto-hinto sa daan dire-diretso na. So dito yung last na pupuntahan nating simbahan dito sa hometown namin, yung St. John the Apostle. So after noon ay successful na tayo. Tapos na ang ating bisita iglesia 2026. And finally guys, nandito na tayo sa simbahan. Ayan nandyan lang yung St. John the Apostle Church. Napakapagod guys. Masasakit na yung mga kamay ko, ang likod ko. Buti na lang itong si Sniper ganyan naka-upright siya, hindi masyadong nangalay. Na-appreciate ko yun guys sa mga malayo ang biyahe kagaya nito. So yan guys, nandito na tayo sa aming hometown, sa simbahan ng aming hometown, itong St. John the Apostle. Ayan, ang ganda rin guys nung simbahan dito. Medyo luma yung pagkakagawa sa kanya. Ayan I think nasa na rin to 100 years old na rin. Pero hindi siya yung lumang luma kagaya nung sa Paracale kanina. Mas luma yun dito. Ayan, ang ganda ng design niya. Pauwi na kami guys. Natapos naman namin yung aming mission ngayong araw. Nalibot namin yung 14 churches dito sa aming probinsya. Especially yung mga yung mga simbahan sa mga bayan-bayan. Nalibot namin lahat. 12 municipalities yung aming probinsya, then 14 na simbahan yung nalibot namin. At syempre nagpapasalamat tayo kay God na binigyan niya tayo ng chance na makapagbisita iglesia. At di lang yon, natapos pa natin, nakompleto natin. So congrats sa atin kasi successful tayo dun sa ating goal. Napuntahan natin lahat. Siguro kung kakayanin next year, ganun din gawin natin. Medyo nga lang, makigas nga lang. Siguro nakaubos ako ng kulang-kulang 1,000 para sa gas, para malibot yung buong probinsya. Pero bali wala yun, okay lang yun, pera lang yun guys. Kikitain natin yan. But yung chance na makapagbisita iglesia tayo at libutin yung buong probinsya ay bihira lang yan dumating. Yung pagkakataon na yan, malay nyo tayo ay sa mga susunod na taon ay masyadong busy, ay mawalan na tayo ng chance na magawa siya. At least ngayon nagawa na natin, na-experience na natin ba. So kung nakaabot ka dito sa part na to ng ating video ay please pa-like naman and pa-subscribe sa mga bago na interesado sa mga content natin na ginagawa. Abangan nyo na lang ako sa ating next video. Marami pa naman tayong gagawing content. So God bless sa inyong lahat. Peace and bye bye.